Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya maganda na mamaya meron pala tayong mga bata na iaalay sa Panginoon. At yan ay napakagandang simula. Amen. Bagaman ang simula ng buhay Kristiyano, alam natin, no, mula sa mensahe ng mga kabataan ng isang araw pa, ang buhay Kristiyano sa totoong buhay ay nagsisimula pagkatapos tayong mabautismuhan. Amen. Kahapon, marami tayong nabautismuhan, mga kapatid. Nandito yata sila ngayon, ano? Nandito ba sila? Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. At kayo ay katulad ng Israelita na tumawid sa pulang dagat. Nahiwalay na mula sa sanlibutan. Nakatawid na sa pulang dagat at ngayon, tayo ay nasa landas patungo sa bagong, sa mabuting lupain kung saan kailangan nating tamasahin ang Panginoon bilang ang nagpapaloob ng lahat. Kung ano ang kailangan mo, nasa Kanya. Salamat sa Panginoon, napakamaluwalhati ang buhay Kristiyano. Ang iba sabi nila, mahirap maging Kristiyano. Eh ano ba ang mas mahirap? Ang hindi Kristiyano o maging Kristiyano? Kung kayo ay papipiliin, siyempre, pipiliin natin ang landas ng Kristiyano. Dahil ito yung gusto ng Panginoon talaga. Kung isa-isahin natin balikan yung mensahe ng mga kabataan, ang ating paksa, mga kapatid, is consecration. No? Parang ito yung konklusyon ng mensahe sa mga kabataan, pero sasabihin ko sa inyo, hindi lamang ito para sa mga kabataan. Ito ay para sa ating lahat na mga umiibig sa Panginoon. Amen. Yung sinilamuhan ni Brother Ayan, actually yun ay basis of consecration. Bakit kailangan nating mag-alay ng ating sarili? Una, dahil tayo ay inibig ng Panginoon at tayo din ay na-inlove sa Panginoon. Alam mo, pag na-inlove ka talaga, hahamakin mo kahit kamatayan. Kahit sino po man. Kahit sino man, walang makapipigil sa iyo. Harangan mo ng sibat. Tatawirin mo, mabisita mo lamang siya. Tama, brother? Amen. Pag mahal mo ang isang tao, talagang hahamakin mo kahit kamatayan talaga. Amen. Ang tanong, mahal mo ba ang Panginoon? Kaya mo bang ipahamak ang buhay mo para sa Panginoon? Kahit wala ka ng pera talaga dahil may FAC, gagamitin mo. Kahit ikasisira ng kinabukasan mo. Dahil mahal mo ang Panginoon, sige, gastusin mo lahat yan. Dahil mahal mo ang Panginoon. Yun ang dahilan kaya kailangan tayong mag-alay. Pinipilit tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Dahil in love ka sa Panginoon, ano man ang halaga meron ka, hindi mo ito panghihinayang. Laan mo itong ibubuhos para sa Panginoon. Alam niyo pag ginawa niyo yan ay isang parang tubig na nakapagbibigay ng nakakatighaw, nakakaalis ng uhaw ng Panginoon. Ang Panginoon sa totoo ay nauuhaw ngayon. At ang nais niya ay makainom ng tubig ng pag-aalay ng kanyang mga mangingitig. Amen. Kaya mga kapatid, yun yung dahilan kaya tayo mag-aalay ng ating sarili sa Panginoon. Una, inibig tayo ng Panginoon. At binili tayo ng isang halaga. Diba? Anong halaga ibinili sa atin ng Panginoon? Ginto ba? Treasure of the nation? Hindi ganun. Maliit lang halaga yun. Walang kasing katumbas na halaga ang ipinambili niya sa atin. Amen. At kung binili ka ng Panginoon, edi siyempre, natural lang, normal lang na ibigay mo kung ano ang binili ng Panginoon. Narinig niyo na ba yung kwento tungkol sa alipin? Sa lumang tipan, yung mga black people ay nakadistinct. Nakatalaga sila na maging alipin. At ang mga alipin na ito, kahit anong gawin nila, wala silang magandang kinabukasan, kundi maging alipin talaga. Natandaan niyo ba yung tatlong anak ni Noah? Noah ba yun? Yung si Shem, si Ham, si Japhet. Minsan di ba nalasing si Noah, at isa sa mga anak niya, ang
nakakita sa kanyang kahubaran, sa kanyang kahihiyan. At sa halip na pagtakpan ang kahihiyan ng kanyang ama, ipinangalan niya, ichinismis niya, iminarites niya sa kanyang pagdalawang kapatid. At siguro, nakatawa siya nung panahon na yun dahil nakita niya ang kahubaran, ang kahihiyan ng kanyang ama. Alam niyo yung storya, no? Para maging maiksi, yung dalawang kapatid naman, nang malaman ng sitwasyon ng ama, sila ay pinagtakpan. Kumuha sila ng balaban at lumapit patalikod. Ayaw nilang makita ang kahihiyan ng kanilang ama. At dahil sa ginawa na ito ng magkakapatid, yung isa na naghantad ng kahubaran ng kanilang ama, noong si Noah ay may masmasan sa kanyang pagkalasing, nalaman niya yung ginawa ng kanyang tatlong anak. At dahil doon, nakatanggap sila ng resulta. Siyempre, si Ham, na siyang nagchismis ng kanyang kahubaran, ay isinumpa siya ni Noah at sabi, ikaw ay magiging alipin ng iyong mga kapatid at ikaw ay maglilingkod sa kanila ng habang buhay. So sila yung mga alipin, sila yung mga tao na nakatakda na maglingkod. Alam niyo, ganyan ang kalagayan natin. Alam ba ninyo yun? Ngunit, salamat na lang sa Panginoon, mayroong isa na yung inawit natin, mga young people sa inyong awit, parang maganda yun.